Hi there mga beloved yung soulmates. Kamusta po kayong lahat? Andito po yung lingkod Renzo Tarot Channel para bigyan po kayo ng isang soulful and meaningful na tarot reading dito lamang po sa inyo lagi na abangan. Sinusubaybayan at pinakaman ng Renzo Tarot Channel. May kami ka-shoutout po sa lahat ng ating mga soulmates na lagi nanonood na abang. At maraming salamat po sa inyo walang sawang tiwala, support at pagmamahal. May kami ka-shoutout na rin po sa ating mga soulmates na masisipag na overseas Filipino workers or FWs na sa anong panig ng mundo ay naroon at laging nakaabang at nagbibigay ng kanilang nakakataba sa puso na komento at suporta. Maraming salamat po sa inyo. Kapag bago po kayo sa ating channel ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Kapag nagustuhan niyo po ang ating video ngayon ay mag-comment po kayo, nag-reply po sa mga comment. Please do like and share na rin po. Sige po, ang ating pong reading ngayon isang timeless reading para sa ating mga pinakaman na nasa sign ng Taurus. Pag sinabi po nating timeless reading ay no pressure at all. Kahit kailan nyo po ito mapanood, maybe next week, next month, kahit next year, ibig sabihin ay para sa inyo ang mensahe ng reading na ito. Sige, ulitin ko para sa inyo Taurus. Huwag natin kung patagalan pa because I know that you're so excited for this reading. Last one shuffle at huli na natin ang iyong 10 baraha. Okay. This is it, Taurus, para sa iyong timeless reading. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa aming timeless reading po sa aming mga pinakamala nasa sign ng Taurus. Kamusta po kayong lahat? I hope and I pray na nasa mabuti kayong kalagayan, you're in good shape, you're healthy. Pag ganito po, ibabalik po natin pag napapakita. Okay? And siguro medyo magulo po ako mag-shuffle, but don't worry kasi dyan po tayo nakakakuha ng magagandang baraha kung saan nakaka-resonate po ang lahat. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Again, I am wishing you the best always. Sana safe kayo, healthy, of course happy, and huwag papabayaan ang sarili. Maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, suporta, pagmamahal. Okay? Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 7 cards please for our timeless reading for Taurus. Meron na tayong 3. Ito na lang. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels. Ayun. Kaso nagpakita siya, balik natin. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 7 cards please. Again, hindi po ako magsasawang balik natin, napakarami. Magsasawang kunin ko to. Magpasalamat sa inyo sapagkat kung wala po kayo, sabi ko nga ay wala po ang success ng Renzo Tarot Channel. Lalo na sa inyong overwhelming response sa ating muling pagbabalik sapagkat matagal na panahon tayong hindi nakapag-upload or nakapag-reading. But here you are, nakakataba sa puso ang iyong reaction sa ating pagbabalik. Ayun. 3 na lang, Spirit Universe. 2 na lang, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last 2 cards for our timeless reading for Taurus. Ayun, nakita nyo. Tumalon, last one. Kunin ko na to. Okay, Taurus. Kompleto ng yung 10 cards. And ayusin lang natin to at magpapatuloy na tayo. Kamusta kayo mga Taurus kong soulmates? I hope you're okay. Sige, without further ado, Taurus, para sa iyong opening card for your timeless reading for the walang year pala to, sorry. For your timeless reading is the Page of Swords. Okay, listen, Taurus, the energy that I can feel there is that there's some of you, meron daw sa inyo na parang meron isang malaking bagay na pinaghahandaan. It's like you're preparing, it's not literally for a battle or parang digmaan or away, but I can see here na you are busy, you are doing your best for a big milestone na talagang susuungin mo. Maybe you're preparing for some documents or you're preparing something, requirements, kung ano man to. Job application, business opening, visa application, going abroad. Maybe you're preparing documents to purchase some properties, car, or kung ano man bahay, mag-move, or any kind of something na pinaghahandaan nyo. Okay, ito Taurus na nakikita ko rito. Sige, mag-comment nga kayo if you can resonate with this card. But this is I can feel her. Nabibisi daw kayo ngayon Taurus for something big, something extraordinary na parang mangyayari sa buhay nyo ngayon. Okay? Next card is the Hanged Man. Okay. There's an stagnancy. Mayroong iba sa inyo Taurus na parang you feel, naramdaman nyo lately na parang walang pag-move or walang pag-usad ang buhay nyo. This Hanged Man represents also parang mabagal na pagdaloy also ng mga finances or whatsoever. But don't worry because makikita natin sa mga susunod na card.
lalo na pag positive card, that ito ay flashback lang. So, ibig sabihin, hindi ito yung kasalukuyan mong mangyayari sa iba. Ipinapakita lang nito yung lately na mga nangyayari sa buhay mo. Wherein nagkakaroon ng parang konting delay sa mga bagay na ine-expect mo. There are some na parang nababagot ka na sa kakaantay. And this hangman represents that situation. Okay? Tapos titingnan natin sa pangatlong mong baraha. Okay, I hope nakakasunod kayo. Tatakpan natin to. You know what? Alam nyo na pag tinatapan. Hindi ko papatagalin ha. But this third card, Taurus, is the devil card. So what I can see here is mag-iingat kay Taurus because there are some people or there are some situation na parang hindi maganda ang balak sa iyo. Be cautious in trusting people nowadays, lalong-lalo na ngayon naglipanan na yung mga scammer, manloloko. It's like too good to be true, mga magagaling magsalita but may mga masamang balak. Okay, this devil card na nakikita ko ay parang related doon sa Page of Sword dito sa unang baraha na sinabi ko may malaking pinaghahandaan. Please, just keep it yourself muna kung ano man yung iniintay mo kasi baka mamaya mausog or evil eye. Ito, yung devil card. Ito nakikita ko dito. Maybe baka mamaya masabotahin na naman, baka mamaya ma-delay na naman. At syempre, of course, okay lang sana kung ma-delay, paano kung talagang mag-fail na naman. Of course, hindi ito. That's not what you're expecting at hindi yan yung gusto mo. Okay? This devil card represents someone or something is planning na parang isabotahe ang mga plano mo. That's why maging maingat sa mga galaw na gagawin, maging mapagmasid sa paligid. Please don't trust at this moment, Taurus. Okay? Pang-apat, Six of Wands. Okay. There are some of you, Taurus, that is working on a group na parang ikaw yung nagli-lead or maybe you're a manager, you're a leader, you're a supervisor. Ang nakikita ko dito, may mga taga-sunod ka. Since magkasunod, naka-next din siya sa devil card, mag-iingat. Kung kayo man yan, kung isa kang leader, team leader, manager, school head, if you're a politician o kung ano man, this Six of Wands represents since magkasunod sila ng devil card, I'm also warning you to please be cautious sa mga salitang bibitawan. Maging maingat rin sa mga desisyon na gagawin. Baka mamaya hindi mo alam. Yun nga, related doon, nakakasakit ka na ng damdamin, baka mamaya kahit wala ka namang intensyon na masama sa mga sinasabi mo or sa mga ginagawa mo, misinterpret ito ng mga taong pinamumunuan mo or sakop mo. And it will cause or it will lead to, hindi natin alam kung anong mga balak nila or baka mamaya masaktan sila, maapektan sila to the point na baka mamaya makagawa sila ng masama sa iyo. Okay, Taurus, do not be afraid. Okay, just do what is necessary pero may kasamahan ng konting ingat, pag-iingat, lalong-lalo na sa atin, may mga tao kasing mga prangka, lalo na kayo Taurus, baka mamaya magsalita kayo prangka. Wala naman kayong masamang intention. Pero syempre, iba-iba kasi ang pag-take ng tao. Baka mamaya ay masaktan sila, tamaan sila. Baka hindi natin alam, hindi natin kontrolado kung anong tatakbo or papasok sa isipan nila. That's why hanggang kayang maging mahinahon, hanggat kaya Taurus na daanin sa diplomasya or sa mabuting pag-uusap, please be cautious and of course have the discipline sa mga bagay-bagay na gagawin mo. Okay? Your fifth card. Hierophant. Meron talagang mga tao na nagwi-wish ng hindi maganda sa'yo. Okay? Siguro, Taurus, aminin mo sa sarili mo or balikan mo. Sorry ha, sabi ko nga di ba prangka ako, wala akong tinatakpan dito. But siguro meron iba sa inyo Taurus na siguro medyo may natapakan or may nasaktan sa mga salita o kung ano man lately. Please balikan mo ito kung maalala mo. Wag mo nang patagalin pa. Puntahan mo yung taong yan. Maghingi ka ng sorry, may ka ng kapatawaran. But I can see here with the Hierophant kasi parang there's someone na parang wishing you bad. Kasi parang nagmamanifest siya na sana may mangyari sa yung hindi maganda. Kasi nga lumabas din yung devil card. So itong mga tao na to sa nagwi-wish talagang hindi maganda sa iyo. Although alam mo sa sarili mo na mabuti ka namang tao, siguro hindi mo lang na-control yung mga nabitawan mo salita or nagawa mong mga desisyon ng mga nakaraan. Of course, mahirap talaga sa posisyon na yan. Mahirap talaga maging leader. Mahirap talaga yung may mga
alam mo may mga tao kang hinahawakan. That's one of the most stressful of course, Taurus. But kung alam mo lang paano to gawin ng tama, of course, samahan mo ng disiplina at the same time, tamang pakikisama. Okay naman ang lahat. Pero I can see her with this Hierophant. Someone or somebody talaga is wishing not good for you. Okay, Taurus, that's why you need to reflect on yourself also. Mag-reflect ka kung tama pa ba ang flow ng nangyayari ngayon sa buhay mo. Okay? Six card mo is Four of Pentacles. Okay. You need also to be cautious, maging maingat din daw kayo sa mga bagay na gagawin mo, sa mga desisyon na gagawin mo na kinalaman sa pera. Ayan, kailangan mo talagang panghawakan. Although assured kayo ng magandang kita, although assured kayo ng malaking sweldo, it's because your background are skyscrapers, that's hierarchy or parang stability. But kailangan mo talagang panghawakan kung ano man ang pumapasok sa'yo. You need to control unwanted expenses na hindi naman nakakatulong sa'yo. Kasi, sa panahon ng tagtuyot or sa mga panahon na kailanganin natin, may madudukot tayo, Taurus. So, yun, extra careful, extra disciplines in terms of managing your finances and resources. Okay? Next, pang pito mong baraha, Taurus. Ayan, Pentacles na naman. Nine of Pentacles, meron talagang mga parating pa. Meron talagang, actually, isa din to sa mga bagay kung bakit kayo kinaiingitan with the Devil card. May mga nag-wish sa'yo ng hindi maganda. It's because you are blessed. Alam mo, parang effortless sometimes. Kahit mawalan kayo ngayon, bukas meron na namang darating na pera o may mga opportunities na nagbubukas sa'yo. Here you are blessed. You are gifted, tao. Sabi ko nga, Four of Pentacles, kailangan mo lang ayusin lang. Kailangan mo lang ng disiplina paghawak dito. It's because kapag natutunan mo na disiplina ang sarili mo sa mga bagay na hindi naman dapat pagkakasusan, marami may iipang mo with this Nine of Pentacles. It represents prosperity, abundance also in terms of resources, of money. Hindi lahat ng tao ay biyayaan ngayon ng pera or is yung parang hindi na mo problema sa pera ngayon. Okay? Napakarami ngayon, number one cause of stress and anxiety is money related, of course. Hindi natin may kakailan na napakalaga ng role na ginagampanan ng pera sa mundo ngayon. That's why isa ito sa most sought after ng mga tao na magkaroon tayo ng stability. Yung parang hindi na natin problemahin ang pera. But here you are with this Nine of Pentacles, Taurus, you are assured na magiging magaan pa rin ang lahat para sa'yo in terms of money and resources. Okay? I hope you're okay. Sana nasusundan niyo po agad kapag nagustuhan niyo po ang ating, ang ating, at naka-resonate kayo sa ating reading ngayon, please mag-comment po kayo. Please do subscribe na rin kapag hindi ka nakasubscribe. Like niyo rin at share niyo rin sa mga kakilala niyo na mahilig rin sa tarot reading. Ayan, Queen of Swords. Inopen natin ang iyong 10 baraha with the Page of Swords. Sabi ko may pinaghahandaan kayo. You are the Queen of Swords. Sorry, na-stutter ako. The Queen of Swords cards, the energy that I can feel her is kailangan mo talagang, although you have that decisive, magaling kayong leader, as a queen. But in terms of decision making, kailangan mo talagang maingat. Ayan, here you are. May mga clouds sa background mo. So, sabihin talagang ayusin mo. Huwag kang gagawa basta-basta ng mga desisyon na hindi mo pinag-isipan na mabuti. Dapat may mga factors ka dapat i-consider. Maybe the emotion. Kasi mamaya, yes, kailangan ako masunod. Gawin nyo to. Hindi pwedeng no? Kasi kailangan din i-consider ang mga bagay-bagay. Baka mamaya yan yung magpapagsak sa'yo. Baka mamaya yan yung mga makakasira sa'yo. Okay, this Queen of Swords represents being decisive. Magaling ka sa pagdesisyon but you need extra caution. Okay? Paulit-ulit na sabi kong pag-iingat. Okay? Taurus? Sorry, medyo makati yung ilong ko. 9 card. Four of Wands. Taurus, maybe if you're looking for a sign to settle down if you have partner, or if you're single, if you're looking for a sign to move away, parang gusto mong bukod, lumipat ng isang bahay, tirahan ng gusto mong maging independent, this is the sign. Four of Wands is celebration cards in terms of freedom, independence also. Marami sa inyo tao ang gusto ng bumukod or tumira na mag-isa muna. If you have partner, you want to move in some area na bago na naman yung environment, but there are some of you will be getting married also. May magpapropose. I can see here also fertility. So may mabubuntis na tarot sa inyo. If you're expecting
baby of your wishing or you're praying for a child, this is the sign that you are assured of that thing. Although may mga negatibong lumabas dito, but don't dwell on it because this is a four of wands. Positibo pa rin ang nakikita ko ditong energy. Okay? Expect that thing, like kung ano man yung mga sinabi ko na inaantay nyo, assured kayo na mangyayari yan sa inyo, Taurus. Tapusin natin yung 10th and last card, ang yung reading, timeless reading with your 10th and last card. Oh, sabi ko sa inyo Sun. Bakit ko sinabing mangyayari pa rin itong celebration despite sa mga negatibong lumabas na baraha? It's because the sun represents joy, success, achievement. So, pag sinabi lumabas ang sun, so sabihin, bibigyan kayo ng malinaw na future. Kailangan mo lang sundin yung mga pag-iingat na sinabi ko sa'yo, but all in all, you will be so happy. You will be, magkakaroon ka ng stability, hindi mo pa problemahin kahit paano ang kapirahan, the flow of finances will be very good. Kailangan mo lang maging maingat sa mga taong pakikisamahan mo. Kailangan mo lang maging maingat sa mga salitang bibitawan mo, sa mga desisyon na gagawin mo, Taurus. But all in all, I can say that you are on a good path. You're on the right track na tinatahak. And with that, congratulations in advance. Again, maraming salamat mga pinamahal kong soulmates at Taurus sa inyong pagsama ngayon. And I hope and I pray na maraming Taurus ang makapadad dito ngayon. Ulitin ko po, kapag hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. And of course, mag-comment po kayo, nag-reply po ako sa mga comments. Like and share nyo na rin po. Maraming salamat. Nasaan ba kayo ngayon? Ano mang ginagawa nyo? Mag-iingat kayo lagi. And God bless us all.